masasabi nating familiar ko na. Pero po, nung nag-share yung kaibigan ko patungkol sa John chapter 21, una kong naramdaman, ay alam ko na yan. No? May tendency tayo na ganun na John 21 about kay Pedro, sabi ko sa sarili ko, ay alam ko na yan. Pero mga kapatid, iba po yung revelation ni Lord sa kaibigan kong yun, kaya na-reveal din sa akin. So ngayon gusto ko lang i-introduce sa inyo na ang Word of God is bago every day. Amen? It is new every morning. Kaya araw-arawin po natin ang pagbabasa ng Word ni Lord. So ngayon mga kapatid, ito po ang title. You know that I love you. Pwede po ba nating basahin? Okay? You know that I love you. You know that I love you. Mga kapatid, yung mga malalapit ba sa atin, no? Yung mga malalapit na tao sa buhay natin, alam ba nila na mahal natin sila? Di ba nung nakaraan kasi, sabi ko, para sa mga mag-aasawa, nagsasabihan pa ba ng I love you? Baka kasi kaya, hindi na, no? Pero kasi mga kapatid, utos sa atin ng Panginoon to love each other talaga. At dapat, hindi man natin sa words na nasasabi yun minsan, pero yung actions natin, no? Tayo naglalambing, tayo nag-open, tayo ay nagiging malapit, nagiging close sa mga taong malapit sa atin. That is how we show our love to them. Ngayon, gusto ko po kayong, gusto ko kong maramdaman po natin yung bigat ng sinabi ni Pedro na ito kay Lord Jesus Christ. You know that I love you. Okay, ito na po, intro. It's easy to love the Lord when life is smooth and everything feels like a blessing. In moments of comfort and abundance, our hearts naturally overflow with gratitude and saying, I love you, Lord, comes easily. Tama po, di ba? Na kapag ang buhay natin ay smooth, wala tayong nadadaanan ng mga rough na roads, wala po tayong nadadaanan na trials, temptations, everything is okay. Ang dali lang po sabihin, Lord, I love you. Di ba? Pagka nasa kaligayahan tayo, pagka wala tayong problema, it's very easy to say to the Lord that I love you. It's easy to serve the Lord. Nung wala kang bigat na nararamdaman, it's easy to obey His commands. Pagka po tayo ay walang nararanasang mga negative na bagay. But true love is tested not in the calm, but in the storm. Diba? Kaya po talaga nauulit po yung verse na iyon sa akin na I believe na share din this week noong Bible study. Yung faith is tested like a gold, no? Sabi po ng salita ng Panginoon, natetest po yung genuineness, yung pagiging totoo ng ating mga pananampalataya when it is being tested, 'di ba? Dalawa lang naman 'yan. You will know kung true yung faith niya or hindi totoo yung faith niya pagka nagdaraan na siya sa pagsubok. Will he persevere? Will he still stay? Will that person remain even under trial, di ba? Kasi po, mga kapatid, kung sa mga mag-asawa po dito, no, wala naman po talagang natural lang po talaga na, alam ba, nasa relationship kayo, di ba? Nasa relationship kayo, yun lang yung hangad ninyo. Okay, wala tayong problema, di ba? Sino bang may gusto ng problema, mga kapatid? Siyempre wala, di ba? Yun yung hinahangad natin, masayang family, masayang relationship sa bawat mga tao. Pero po mga kapatid, mag-ingat-ingat po tayo kung kayong mag-asawa din na nag-aaway. Bago yan, no? Mag-ingat-ingat po kayo kung di na kayo nag-aaway. Hindi, mga kapatid. Inaalaw po ng Lord, no? Inaalaw ng Lord, whatever it is na pag-aaway, na alitan, no? Hardship. Yun po yung word. Hardship, kahirapan sa relationship. Para mapatunayan ang pagiging totoo ng inyong pag-ibig sa isa't isa. At higit po sa lahat,
Siyempre yung love natin kay Lord. Ayun. When hardships arise, no, pagka yan ay lumitaw, and when prayers seem unanswered, or when we feel the weight of our failures, no, yan po yung mga examples na parang ang negative ng situation mo. Diyan po talaga napapakita sa ibang tao, kay Lord, at sa sarili mo, totoo ba yung pananampalataya ko? 'Di ba? So yun. Ito po. Alam po natin tong verses na sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13. 'Di ba? Love. 'Di ba? Ang dami po nun. Sabi ni Apostle Pablo na ang daming karakteristik ng love. At ito po, pagtutukuyan natin ngayon is yung sinabi niyang, love always perseveres. Sabihin nga po natin perseveres. Ibig sabihin po ng perseveres, nananatili. Nagpapatuloy. Ngayon po mga kapatid, ito yan. Perseverance in love isn't always about perfection. It's about faithfulness even when we fail each other and fail God. True love is also shown in a repentant heart, admitting mistakes and still choosing to try again. Okay? So it's not about never falling, but about persevering. Kasi po mga kapatid, ito yun di ba? Tinuturuan tayo ng Bible talaga to protect ourselves from sin. Tinuturuan po tayo ng Bible na maiwasan natin yung kasalanan. Magper-persevere tayo under trial, under temptation. We will remain faithful. Di ba? Tinuturuan po tayo ng word. Paano naman po, mga kapatid, kung nag-fail tayo? Kasi, mga kapatid, wala pong perfect na tao sa mundo. We all fail each other. We all fail the Lord. Kaya hindi po ito natatapik madalas sa mga churches. Nandun lang sila sa kabilang part na huwag kayong magkasala or ingatan ninyo ang mga sarili ninyo sa diablo, etc. Pero paano kung, ayun na nga, nag-fail tayo, we commit mistakes, and everybody makes mistakes. Ito po yun. Yung perseverance, hindi lang po yun yung you are remaining faithful to the Lord. But perseverance is you will try again. You will still love the Lord even when you fail. Amen? Ayun choosing to grow, restore, and move forward in love and commitment. Kaya po mga kapatid, sa buhay, halimbawa, sa isang relasyon, no, na nangyayari talaga ngayon sa society natin, when, halimbawa sa mag-asawa, meron sa kanilang nakakommit ng halimbawa, nag-cheat yung isa sa kanila. Nag-cheat yung either husband or wife, nag-cheat. So ngayon, doon natin mapapatunayan na hindi siya naging faithful. Yes, that's true, hindi po naging faithful yung isa sa kanila kasi nagkaroon ng cheating. Pero po mga kapatid, kung yung person na nag-cheat, he feel guilty, he feel sadness, he feel remorse sa nagawa niya, and he is willing to go back, he is willing to change his ways, that is also called perseverance. Amen? Kaya nga po yung mga tao po sa presinto, sila po yung great example that love still perseveres. Yung mga tao po na nakakulong, yun po yung ginawang sistema ng gobyerno to change them. Kasi hindi naman po tayo, kagaya ng Diyos, na tayo mag-e-execute ng kamatayan ng isang tao as if sinentence na natin yung buhay ng isang tao na hindi na niya kayang magbago. Amen? Kaya po mga kapatid, ang pinaka-focus po, word na focus po natin dito is sincerity. Okay? If you commit wrong, if you commit failure, if you commit mistakes, nag-fail ka sa ibang tao or kay Lord, sincere. Kung sincere ka naman, yung nararamdaman mong remorse, yung nararamdaman mong dalamhati kasi you did bad at gusto mong magbago, gusto mong bumalik kay Lord, perseverance pa rin po ang tawag yan. You are still remaining to the Lord. Kasi po, kabaliktaran ng perseverance is despair. Ayun na po yung
malala. So, it's incredibly hard. Ito na po. Tapos na po tayo ng introduction natin. It's incredibly hard for someone to say I love you after they've done wrong. Because failure often brings guilt, shame, and self-doubt. Ito po sa personal walk ko po sa Panginoon, mga kapatid. Sa personal walk ko po, mga kapatid, is when I commit mistake and I say sorry to the Lord, ito po, grabe po yung naging prayer ko before. Sabi ko, Lord, nagawa ko na naman to. Nakakommit na naman ako ng kasalanan. And I am saying sorry to you. Nag-apologize po ako, Lord. I felt bad na nagawa ko to. Nakakonvict po ako. Alam mo naman po yung future, maybe, makukommit ko ulit to. Maybe, magagawa ko ulit to. So, kung alam niyo po yung future na baka magawa ko ito, naniniwala ka pa ba sa words ko, Lord? Na I am feeling sorry? Napapaniwala pa po ba kita sa mga salita ko that I will never do this again? Diba? It's hard to say, I love you to the Lord kung na-fail natin siya. It's hard to say that we love other person if we hurt that person. Diba? Ang nagpapahirap po kasi ng pagsasabi na ang ating nararamdaman is yung guilt, shame, and self-doubt. Diba? If you feel guilty, ano po ba yung guilt? Pag nakagawa tayo ng mali, yung guilt ganito. I did wrong. I am unworthy. I am unlovable. Wala na akong kwenta. I did that. Hindi na ako tanggap ni Lord. No? Nagigilty tayo. Nilalamon tayo ng guilt, ng kahihiyan, na ang hirap na sabihin, I love you. Kasi, halimbawa, sa isang taong to, siya yung na-hurt mo. Yung taong na-hurt mo, hindi ka na niya paniniwalaan. Pwede yon. Hindi ka na niya paniniwalaan, magdududa na siya sa sinasabi mong I love you. At sa part mo rin na nagsasabi ng I love you after failure, nahihirapan ka kasi paniniwalaan pa ba ako nila? Worst, paniniwalaan ko pa ba yung sarili ko? May papadama ko pa ba talaga yung tunay na pag-ibig? Nag-fail nga ako. Diba? So ngayon, people start to question their worthiness of love. Both to give it and receive it. Expand po natin yan. Kina-question na ng mga taong nag-fail yung pagiging karapat-dapat nila sa pag-ibig, whether sa pagbibigay man. Sasabihin nila, ayoko nang magmahal kasi napatunayan ko na yung sarili ko na hindi ko kayang magbigay ng pagmamahal na genuine. So, I will not give it na. Nagdududa na ako sa sarili ko that I can never love a person genuinely. And receive it naman. Okay? So ngayon, nag-fail ka, and then, pag kami nagsabi sa iyo na tao na, it's okay, pinapatawad kita. Ngayon, magdududa ka because of your guilt na parang ayokong i-receive yung forgiveness ninyo. Ayokong i-receive yung love ninyo. Kasi hindi ako karapat dapat dyan. Di ba? Di ba ginawa kita ng mali? Ayoko na. So ngayon mga kapatid, two-way siya palagi sa pagbibigay ng pag-ibig at pagtanggap ng pag-ibig. They think, how could I possibly love someone I've hurt? How could they ever believe me after what I've done? Diba? Yun po yung masakit eh. After we fail, naiisip po natin yan. Halimbawa kay Lord, sasabihin natin kay Lord, how could I possibly love the Lord? Na-hurt ko nga yung heart ni Lord, na-broken ko yung heart ni Lord. How could the Lord ever believe me after what I've done? No? Kaya po yun yung prayer ko na nasabi ko kanina, na Lord, napapaniwala pa ba kita sa mga words ko? Lord, nagdududa ka ba sa mga words ko if I say I'm sorry? Nagdududa ka ba sa luha na pumapatak sa mata ko? Nagdududa ka ba sa brokenness ng heart ko after sinning? Diba? Yun po yung natural na nararamdaman nating mga tao. It's very hard to say I love you after you've hurt someone. So let's talk about one of the Lord's disciples, Simon Peter.
Apat na section po ito, kung di ako nagkakamali. Okay. The bold proclamation before the denial. Grabe no, bold proclamation talaga. Ito po yun. Peter dineklara niya. Kasi sabi ni Lord, ito. Ano po to, Last Supper ito. During Last Supper, ito na yung last moments nilang magkakasama together. Ipapako na si Lord later on. Even if everyone else deserts you, I will never desert you. Lord Jesus replied, I'll tell you the truth, Peter. This very night, before the rooster crows, bago tumila ako ang manok, you will deny 3 times that you even know me. Ikakaila mo ako. No, Peter insisted. Even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vowed the same. Okay? Napaka-bold ng sinabi po ni Pedro na ito, na kagaya po ng introduction natin, it's very easy to say that, Lord, I love you. Lord, I am serving you. Lord, I am faithful. Pagka wala pang trials. Amen? Napakadaling sinasabi ni Pedro ito na, Lord, handa akong mamatay kasama mo. Hindi kita ide-deny. Wala pang trial eh. Wala pa pong trial. Pagka neutral pa lang yung mga sitwasyon ng buhay natin, ang lakas ng loob po natin magproklama ng ating faith. Pero po, hindi kasi nakikita ni Pedro yung nakikita ng Panginoong Jesus. So, sabi ni David Gusick sa Enduring Word, Peter was tragically unaware of both the spiritual reality and the spiritual battle that Lord Jesus clearly saw. Peter felt brave at the moment and had no perception beyond the moment. Diba? Napaka-brave niya, napakalakas niya. Some of us din po mga kapatid, maybe we are feeling comfortable sa mga sitwasyon po ng buhay natin pagka walang pagsubok. Talaga. Nasasabi po natin to, Lord, parang on fire ako sa'yo. Lord, parang ang nagagalak yung puso ko ngayon. Pero mga kapatid, ingat ka. Baka kasi nasa comfortability zone ka. Paano kung nilagay ka ng Panginoon sa zone na hindi ka uncomfortable? Sa zone na itetest ka niya. Will your heart be still on fire to the Lord? Or it will grow cold? Matthew Henry's commentary, okay, emphasizes the danger of improper self-confidence, noting that those who believe they are most secured are often the most vulnerable. Yun po. Kaya wag po natin pagtitiwalaan yung atin pong mga sarili, yung atin pong mga words. Baka kasi mga kapatid, yung mga words na sinasabi natin, based lamang sa atin pong personal na pananaw. Kumbaga, pagka wala ka pa sa sitwasyon na mahirap, napakadali lang magsabi ng mga bagay-bagay. Na akala natin, secured tayo. Pero yung mga taong pinaka-secure sa kanilang mga sarili, sila pala yung pinaka-vulnerable or mahina. Kaya po mga kapatid, i-accept po natin yung reality na napakalimitado po ng atin pong mga isip. We don't know the future, kaya hindi po tayo dapat maging confident sa ating mga sarili. Be confident to the Lord. Amen? Be confident to His words, kasi yun po ay totoo. Pero po yung words po natin, mapanlin lang po yan. The failure to follow through on bold declarations, diba? Ito, bold declaration niya na hindi niya iiwan si Lord kahit mamatay. Nag-fail siya doon. Like Peter's, serves as a reminder of the need for humility, magpakumbaba, and reliance on God's strength, not our own. Section 2, okay? Nag-proclaim na si Peter, he will never deny the Lord. Ito na po, the denial and the conviction. Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. Kasi po hinuli na ang Panginoong Jesus. Tapos si Pedro po, sumusunod siya. Nagtatago lang siya. Okay? A servant girl came over and said to him, "You
You were one of those with Lord Jesus the Galilean. Uy, ikaw yun. Kasama ka ni Lord Jesus. But Peter denied it in front of everyone. I don't know what you're talking about, he said. Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around. Oh, sabi ng babaeng to, pinagsabi niya sa maraming tao, hindi lang kay Pedro. Sabi niya sa ibang tao, etong taong to, kasama to ng Panginoong Hesus na taga Nazareth. Again, Peter denied it, this time with an oath. I don't even know that man, he said. A little later, some of the other bystanders, yung mga nakatambay doon, came over to Peter and said, "You must be one of them. We can tell by your Galilean accent." Peter swore, nangako na siya. "A curse on me, sumpain ako kung ako'y nagsisinungaling. I don't know the man." And immediately, the rooster crowed. Suddenly, ito po yung Suddenly, Lord Jesus' words flashed through Peter's mind. Nag-flash yung sinabi ni Lord. Na sabi niya, before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me. Ito po sabi sa Luke, kung bakit ang tindi po sa Luke ng pagkakasabi ni Luke. Kasi po ito po, and the Lord turned and looked at Peter. Nag-eye to eye po sila. Imagine that feeling. You feel the Lord face to face. Imagine that feeling. Na totoo nga ang sinabi ni Lord earlier na i-deny mo ako. Immediately, na-convict si Pedro na alala niya yung words na bago tumila ako ng manok, i-deny mo ako. And then, nagharap-harapan po sila. Maybe chaotic po yung paligid, pero po yung kanila pong mata ay nagmi-meet together. Ano po nangyari sunod? And he went away weeping bitterly. Napakabigat, napakasakit. Kasi, almost 3 years kayong magkakasama ni Lord. Ikaw yung isa sa mga pinaka-close kay Lord. Tapos darating yung time na i-deny mo siya. Darating yung time na babaliwalain mo yung pinagsamahan ninyo. Babaliwalain mo kung paano naging mabuti si Lord sa iyo. Paano naging mabuti si Lord kay Pedro? Marami pong bagay. Tinuruan niya si Pedro, pinakain niya si Pedro, niligtas niya si Pedro kasi nalaglag siya sa tubig. After all the goodness of the Lord na ginawa niya kay Pedro, ito po yung isusukli ni Pedro. Kaya po na-convict siya, face to face. He went away weeping bitterly. Alam niyo po ba sa Old Testament, mga kapatid, madalas po sinasabi nila David sa Psalms na, "Lord, do not hide your face from me. Lord, do not turn away your face from me." Kasi that means po, kapag nilihis na ni Lord yung kanyang mukha sa atin, wala na yung nagsha-shine, wala na yung glory ni Lord sa atin. It seems wala na yung favor ni Lord sa atin, tinalikuran na niya tayo. Yun po yung words na ginagamit nila from the Old Testament. Pero po mga kapatid, eto po nakaharap si Lord. Hindi man po nabanggit na umiiyak si Lord, pero siguro po, deep inside his heart, he felt betrayed. He felt broken. Na yung kaibigan mo, yung malapit na disciple sa'yo, ipagkakaila ka. Diba? Wala na pong masasakit, mga kapatid. Sa moment na kailangan mo ng tulong, pero yung taong malapit pa sa'yo, ay hindi ka tinulungan. At worst, parang hindi ka kilala. Parang wala kayong pinagsamahan, wala kayong connection, bond together. Kaya yun po. Peter's bitter weeping, no? Bitter weeping. Talaga pag sinabi natin bitter weeping, hindi lang lumuluha.
Yung iyak niya, iyak bata na yan. Di ba? Bitter weeping after denying Lord Jesus is a powerful moment of remorse. Ano po ba yung remorse? After you sinned, nakita mo na yung epekto ng sin na iyon. That's remorse. His response is marked by deep sorrow because he realized how grievously he had failed. Yun po palagi kasi, after po natin magkasala, yung conviction po palagi is this na, I failed the Lord, I offended the Lord. Diba? Nagkasala ako sa Holy God. Kaya po, nararamdaman natin yung immense conviction, nararamdaman po natin na para bagang, sabi nga po ni Charles Spurgeon, may sinabi po siya about conviction ng Holy Spirit sa atin. Sabi po ni Charles Spurgeon, yung conviction daw ng Banal na Espiritu sa atin mga kapatid, parang sword na nakatusok sa puso mo. Ganun po siya kasakit. The denial was not just a simple failure, but a public disavowal of his connection to Lord Jesus. Something that deeply contradicted his earlier bold proclamations of loyalty. Sabi niya, hanggang mamatay, magkamatayan na, sasamahan kita, Panginoon. Pero, hindi pa ka namamatay si Lord. Simpleng tanong lang. Di ba? Simpleng tanong lang. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Kaya po, dun na po nag-iiyak ng malala si Pedro. Wala po yun sa Bible. Ilang milya kaya, ilang kilometers kaya yung tinakbo, gano'ng kalayo po kaya yung tinakbo ni Pedro while weeping bitterly. Saan kaya siya nagpunta? Kasi po, mga kapatid, nakita lang natin si Apostle John, sila Mary Magdalene, si Mary, the mother of Lord Jesus lang, ang nakakasaksi ng pagkapako ng Panginoong Hesus. Wala na po sila, yung iba. They all scattered, gaya ng sabi ng Panginoon. Nag-scatter po sila. Nasaan po kaya si Pedro nung mga panahon na yun? Hindi po natin alam yung location, nasaan siya. Pero po tiyak, ang location po ng puso niya ay naroroon sa pinakaibaba. He is feeling or hitting the rock bottom. Ano po yung rock bottom? Yun po yung pinaka mababang parte ng dagat. Yung kadiliman na lang. Okay, sabi ni John Owen, sin will not only keep you from God, but it will fill your soul with great bitterness and torment. Kaya nga po, di ba, maalala natin kay Saul, nung nagkakasala po si Saul, ano po dun? Grabe nga po yung pagka-mention sa Old Testament The spirit of torment ay pumapa kay Saul. Kaya po, si David pinapatawag niya to play harp para umalis yung tormenting spirit na yun sa kanya. That is how heavy, ganun po kalaki yung weight ng conviction sa atin ng Banal na Espiritu, na para tayong pinapahirapan, na tayo po ay nagiging bitter. The conviction of sin, when the Holy Spirit shows it to us, is a burden too great to bear, leaving the soul in distress and agony. Kasi po mga kapatid, walang matinong Kristiyano na after they've sinned, nandun na kagad sila sa restoration part. Wala pong ganong Kristiyano na nagkasala ka, Lord, sorry, hindi ko na yung gagawin. Okay, go back to normal na tayo. Hindi. Mga kapatid, seryosohin po natin yung conviction ng Banal na Espiritu kasi po may ibang mga Kristiyano, yung conviction will not only last for days, weeks, months, even years. Kaya po ang hirap pong bumalik ng isang taong nawala because of this. Okay? That is how serious the conviction of the Lord sa atin mga Kristiyano. So number 3, Peter and Judas' response comparison. Okay? I-compare po natin yung response ni Judas at ni Pedro. Kasi parehas sila. Si Pedro, nagkasala, dininay niya si Lord. Si Judas naman, pinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. Okay? So mabilis lang tayo matapos, no?
4 section na yan mamaya. Peter and Judas response comparison. Pag-compare po natin silang dalawa. Kay Judas, no? Overwhelmed by guilt. Punong-puno na siya ng guilt sa sarili niya. I've done this. Binetray ko si Lord. Ano nga ang ginawa niya? Binalik niya yung 30 pieces of silver. Binalik niya sa mga Pariseo. Doon niya napagtanto na wala palang halaga. Napaka-priceless pala nung pagkakanulo ko kay Lord Jesus Christ. Kaya binalik niya yon. Akala niya maaando niya yung ginawa niyang pagbebetray. Pero hindi na po yan tinanggap ng mga Pariseo. Kasi sabi ng mga Pariseo, itong 30 pieces of silver, ginamit ito para sa ikamamatay ng isang tao. So therefore, marumi na yan. Hindi natin yan tatanggapin. So ngayon, overwhelmed siya by guilt. Katulad siguro ni Pedro, nag-iiyak din siguro siya. Isolated himself, napag-isa. Di ba? Kaya po mga kapatid, whenever we sin, yan lagi yung yan lagi yung temptation ng kaaway na dadalhin ka niya mag-isa sa isolation. Bakit? Kasi kung ina-isolate mo yung sarili mo after you've sinned, bubulungan ka ng bubulungan ng masasamang bagay hanggang sa mawalan ka na ng pag-asa, hanggang sa mag-quit ka na ng suicide. Diba? Kaya po napaka-importante ng community, mga kapatid. Talaga, napaka-importante ng community kasi kung magkasala ka man, kung open ka sa iyong kapatid that you've done this, may accountability kayo sa isa't isa. Na yung accountability partner mo, ipagpe-pray ka niya at sasamahan ka niya in the midst of your failure. Na hindi ka niya i-reject, bagkus i-embrace ka niya, patatawarin ka niya, uunawain ka niya, ipagpe-pray ka niya. Si Pedro naman, though broken siya, he remained in community with the disciples clinging to hope. Diba? Kasi after po ng pagkapako ni Lord Jesus, magkakasama po silang muli nangingisda. Okay, yun po yung ginawa ni Pedro. Nakakalungkot po na na story, yung storya ni Judas. Kasi po mga kapatid, ito po yung isang sa natutunan ko. Hindi po final goal ni Satan na magkasala ka. Ang final goal niya is mawalan ka na ng pag-asa after mo magkasala. Yun yung tinatawag na despair, the loss of hope. Diba? Kasi kung magkasala ka man, under grace ka pwede kang patawarin ng Panginoon, you can be restored. Pero po mga kapatid, kung pinili mo on your own na hindi tanggapin yung forgiveness ni Lord, kung pinili mong i-end na lang ang lahat ng bagay na ito, nanalo po si Satan. Yun yung final goal niya. Mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng pagtitiwala sa forgiveness ng kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. So lagi po natin yan tatandaan. Pag nagkasala yung isang tao, hindi pa po yun yung end ng kanyang buhay. Pagka nandun po siya, nakinig sa bulong ng kaaway, nag-isolate, dun po mangyayari yung end. So, the Judas tragedy is the final bitter fruit of pride and despair. Bakit pride tsaka despair? While he may have felt sorrow, no? Talagang nanlulumo siya sa kanya pong ginawa. His heart could not accept the grace of God. Pride po yun, mga kapatid. Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba, na meron lang isang kasalanan na hindi mapapatawad. Yun yung blasphemy of the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin ng blasphemy of the Holy Spirit? Makocommit po natin yung sin na yun through our heart in the inside. Kapag nireject po natin yung forgiveness, yung salvation na in-offer po ng ating Panginoon. There's no forgiveness on that. Kasi hangganan na yun nireject. Or even, hindi ka pinili ng Panginoon. So pride po iyon. Okay? So ngayon, if some of us, mga kapatid, na na-hurt natin yung ibang tao, okay? Na-hurt natin yung ibang tao, tapos yung taong ito, gusto niyang mag-make amends, gusto niyang maging okay kayo sa isa't isa. Pagka po, nag-sorry siya sa iyo,
pero hindi mo tinanggap yung sorry niya, that is pride. Diba? Kasi po ito yan. We've hurt each other. Goal po ni Lord na mag-heal tayo through our pain, through our brokenness. Diba? Kasi meron po tayong mga maling ginawa na nakaukit sa puso ng ibang mga tao. Nag-heal pa po tayo. Hinihil pa tayo ni Lord, ongoing yung healing. Why is it so hard to let go of anger even when we know it's hurting us? Imagine getting bitten by a snake. Instead of treating the wound and healing yourself, you spend all your energy chasing the snake, trying to figure out why it bit you. You want answers, validation, maybe even an apology. But in the meantime, the poison keeps spreading. That's what it's like when we hold on to the pain others cause us. We often focus so much on the person who hurt us that we forget to take care of ourselves. We think, if I can just understand why they did it, then I can move on. But that only traps us in the pain. True healing starts when we stop seeking explanations from those who caused the hurt and turn inward. It's not about them. Forgiveness is about us. It's about choosing peace over the poison. It doesn't mean we condone what happened. It means we refuse to let it control us any longer. Share this with someone who needs to hear it, because holding on to anger only hurts you in the end. So, his sin became his identity. Yung kasalanan niya, naging pagkatao na niya, na-embrace niya iyon. And in the end, he chose death over reconciliation. Pinili na niya lang magpakamatay instead na makipag-ayos sa Panginoon, makipag-ayos sa mga disciples din. Kasi po, hindi lang naman si Lord Jesus yung nasaktan ni Judas. Nasaktan niya rin yung mga kasamahan nila sa disciples. Revealing how a soul can be consumed by the weight of its own guilt. Okay? So ngayon mga kapatid, gusto po ng Panginoon na ipaunawa sa atin yung bagay na ito. What will you do after you sinned? Kasi po marami talagang churches na nagtuturo lang na huwag kayong magkasala, huwag kayong magkasala. Hindi eh. There will come a time makakakomit tayo ng kasalanan, malaki o maliit. Pero, gusto rin tayong turuan ng Panginoon na ano yung dapat mong gawin after you've sinned. Huwag kang mag-isolate, huwag kang makikinig sa guilt, huwag kang makikinig sa mga kasinungalingan ng kaaway. Run to the Lord, repent, confess to the Lord, di ba? And He will forgive you. Amen. So number 4 and last, Lord Jesus' confrontation, sabi ni Lord, do you love me? Di ba? Tanong yan ni Lord. Kinonfront po niya si Pedro. Kasi po, ayun, naipako na si Lord sa krus. He rose again 3 days after. 3 days later. Ngayon, nandito na po tayo sa time na 40 days, di ba? Hindi pa naman agad umakyat si Lord sa langit. Nanatili pa siya sa mundo ng 40 days. Nangyari po ito sa John 21. Ito po yung last chapter ng John na kinonfront na po ni Lord si Pedro. Okay? Ito na po yun. After breakfast, kasi nangingisda sila eh, tapos nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanila may excuse me, may ubo po ko. Nagpakita si Lord sa kanila, tapos may nakahain na breakfast sa kanila. So ngayon, after breakfast, Lord Jesus asked Simon Peter, ano po yung tanong? Simon, son of John, do you love me more than this? Mahal mo ba ako higit pa rito? Ano po yung this na tinutukoy dito? Hindi po kasi clear kung ano yung this eh. Pwede pong this na sinasabi, Simon, son of John, or Pedro, mahal mo ba ako more than the other disciples? Di ba lahat kayo mahal niyo ako pero mahal mo ba ako ng higit pa sa kanila? Pwede po yun. Pangalawa, yung this na tinutukoy is, Peter, mahal mo ba ako more than sa ginagawa mo na bakit ka bumalik sa pangingisda? Di ba tinawag kita to be the rock? Or simply saying, Pedro, mahal mo ba ako higit sa shame mo? Higit sa guilt mo?
'Di ba? So sabi ni Pedro, "Yes, Lord, you know I love you." Then, sabi ni Lord, "Then feed my lambs," Lord Jesus told him. Hindi po natin ito pagpo-focusan ngayon. Okay, dito po tayo mag-focus sa about love, yung confrontation na ito. Yung tanong po ni Lord, agape na love na tinutukoy niya in Greek. Agape means sacrificial and unconditional. Mahal mo ba ako unconditionally, Pedro? Hindi po yun naunawaan ni Lord, ay ni Pedro. Okay? Ang kaya niya lang makomprehend this time is yung phileo love, yung brotherly love. 'Di ba? Kasi parehas silang lalaki, in a way, baka yun yung nafe-felt niya, na Lord, mahal kita bilang kapatid, mahal kita higit pa sa sarili ko. Pero yung unconditional sacrificial love, hindi pa niya magets. Kaya yun lang po yung reply niya, "Yes, Lord, you know I love you." Pangalawa, Lord Jesus repeated the question, "Simon, son of John, do you love me unconditionally?" "Yes, Lord," Peter said, "you know I love you." Pileo na naman. "Then take care of my sheep," Lord Jesus said. Ngayon, nakakadalawang ulit na. Ngayon, mapapansin po natin na the same way or kung ilang beses dininay ni Pedro si Lord, ganoong beses din tinatanong ni Lord Jesus si Pedro. Pangatlo, a third time he asked him, "Simon, son of John, do you love me?" O ngayon, sabi na ni Lord, love na phileo din. Binaba niya yung kanyang meaning. Kasi yun lang yung kayang maunawaan ni Pedro. So ngayon, ano nangyari? Peter was hurt. Ayun na. Nasaktan po si Pedro kasi naisip niyang, okay, kino-confront pala ako ni Lord sa nagawa ko before. Diba? In a way. Kasi po sabi po ni Apostle Paul, love keeps no record of wrongs. Hindi mo na ibabalik yung kasalanan ng tao. Hindi naman po binabalik ni Lord yung kasalanan ginawa ni Pedro. Binabalik po niya yung ilang beses na sabi ni Pedro yun. Nang sa gayon, somehow, Peter can reverse back what he said. Okay? Hindi kita kilala, hindi kita kilala, hindi kita kilala. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Kaya nasaktan siya nung time na to Lord, eto na po yung last na reply. Lord, you know everything. You know that I love you. Lord Jesus said, "Then feed my sheep." Okay. Again, mga kapatid, sa introduction natin, napakahirap pong magsabi ng I love you after you've hurt that person. Napakahirap pong magsabi ng I love you kung na-broke mo na yung trust niya, na-broke mo na yung love niya, at higit sa lahat, na-broke mo na yung samahan ninyo. It's very hard to say I love you again. Pero po mga kapatid, sincere, genuine, true ang sinasabi ni Pedro dito. This is a representation of love that perseveres. Amen? Kasi po yung love na hindi nag-persevere, hindi talaga love iyon. Love never fails. So if it fails, it is not love. Judas, on the other hand, nagpakamatay. Hindi po siya nag-persevere. Nakakalungkot. But Peter remained. Peter stayed even after his failure, even after his mistakes. Magbabago ka, gusto mong itama yung mga mali mong nagawa. Amen? Naalala ba natin yung preaching noon na ang totoong disciple ay yung disciple na nananatili? Diba? Kasi kung nananatili ka sa vine, makakakuha ka pa ng nutrients sa puno na iyon. Pero kung ihihiwalay mo na, bilang branch yung sarili mo sa puno, eventually, mamamatay ka, matutuyo ka. Pero po, ito po yung ginawa ni
Pedro, nanatili siyang buhay. Kaya po tapikin natin yung mga kapatid natin. Sabihin mo, manatili kang buhay. Hindi pa tapos ang buhay mo. Sabihin mo, hindi pa tapos ang buhay mo. May plano pa si Lord sa buhay mo. Amen? May plano pa si Lord sa buhay natin. Okay? The repeated questioning 3 times by Lord Jesus is not meant to reprimand Peter but to restore him, 'di ba? Hindi nga hindi binabalik ni Lord. Hindi niya kinokondena si Pedro sa nagawa niyang kamalian. Gusto niyang i-restore si Pedro. Amen? Kaya yun po mga kapatid, after sinning, merong restoration palagi. Amen? Lord Jesus, in asking Peter if he loves him, is proving Peter an opportunity to reverse his previous denials. So ngayon, ito na po yun. In conclusion, okay? In conclusion, yung sabi po ni Pedro na, Lord, you know that I love you. In that moment, Peter showed that love is not about never falling. Di ba? But about always returning to the one who holds us even when we fail. So ngayon, mga kapatid, kung ikaw naman yung taong nasaktan ng taong yon, wag na wag mo pong ire-reject yung pusong nagpapakumbaba. Kung si Lord mapagpatawad sa taong iyan, sino ka para hindi patawarin yung kapatid mong lubhang nagsisisi at gustong itama ang kanyang kamalian? Amen? Amen. Di ba? Kung gagawin po nating negative, re-reverse. Sabi ni Lord, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng Ama ninyo na nasa langit. So ngayon, bold po yung declaration ni Pedro kanina, Lord, hindi kita iiwan. Hanggang sa mamatay ako, mag-i-stay ako sa'yo. Then he failed. But, bold din po siyang magsabi na he still loves the Lord even after failure. Amen? So dito po napakita ni Pedro na indeed, love perseveres. Amen? So ngayon, grace means that God is willing to restore broken lives. Not because of what we've done, no? But because of what He can do through us when we love Him back. Diba? Nasabi ko po ito before sa mga youth na hindi na po natin mare-reverse, hindi na po natin ma-undo yung mga bagay na nagawa natin in the past. At hindi rin naman tayo tinuturuan ni Lord to fix those mistakes. Gusto ni Lord, i-surrender mo sa Kanya yung mistakes, yung failures mo so that He can work it all out for your own good. Diba? Kasi hindi mo man naiintindihan ngayon. Yung kamalian mo will teach you a lesson at will teach the younger generation in the future. Kaya mapapasabi ka in the future na, kaya ko pala yung naranasan. Kasi magiging kagamit-gamit ako para sa mga tao nag-i-struggle sa buhay nila ngayon. Na same na struggle na naranasan ko before. Diba? And then, ito pa po. Last verse. Napakaganda. Sabi ng kaklase ko, ito daw yung natutunan nila sa camp. Daniel 12:3. Those who are wise will shine as bright as the sky. And those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Nakakalungkot po mga kapatid kasi merong mga stars na namamatay. Meron pong stars na sumasabog. Sabi nga po ng kanta, if the stars are made to worship, so will I. Kung ang mga bituin sa langit, nagliliwanag, nabibigyan ng kapurihan ang Panginoon. Para rin po tayong mga bituin in the middle of darkness. Tingnan mo, makikita mo yan, no? Ano mas marami? Yung itim o yung liwanag? Diyan sa picture na yan.
Ano mas marami, itim o liwanag? Itim, di ba? Sabi po ng Panginoon, tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Okay? So ngayon, maybe ito ka. Maybe ito ka. Maybe some of us, ito. Kaya po may isang secular na kanta na nagsasabing, Who cares if one more light goes out in the sky of the million stars? I do. Sinasabi po ng Panginoon ito sa atin ngayon, mga kapatid. Pagka nasa moment ka na na-depress ka na i-end mo na yung lahat, wawakasan mo na yung buhay mo, huwag mong gagawin yan kasi the Lord truly cares for you. Kasi, alimbawa ito, tatakpan ko to, mawala tong star na to dito. May makakapansin kaya? Parang wala, di ba? Isa lang naman yan eh. Isa lang naman yan, okay lang yan. Buray natin yan. Halimbawa, nag-suicide tong taong to. Wala naman siguro makakapansin, no. The Lord truly cares. The Lord sees you. Ayaw niyang mawala ang anak niya na nagbibigay liwanag sa maraming tao. Amen? Kasi po, gagamitin si Pedro sa Book of Acts na ang dami niyang maaakay na mga kababayan niya patungo sa Panginoong Yesus. Kaya sabi diyan, those who will lead many to righteousness, dahil naging leader si Pedro sa Book of Acts, will shine like the stars forever. Kaya yun lang po yung message ng Lord for us today. Tayo po'y tumayo, awitin po natin ulit yung kantang lilim. No? So yun mga kapatid, as we reflect sa message ng Lord for us today, sabi po ng kanta, mananatili sa iyong lilim. No? When we feel the Lord, wag po tayong tatakbo papalayo sa Kanya. Wag po tayong gagaya kay Judas. Natatakas po tayo. Hindi lamang po yung buhay yung tatakasan mo kung ikaw ay magpapakamatay. Tinatakasan mo rin yung grace ng Panginoon na nakahanda, na handa siyang ibigay sa inyo. Sabi diyan, mananatili ako sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, salamat po sa maganda po ninyong mensahe. Glory alone to you, Father God. Na truly, love perseveres even after failure. Lagi po ang tanong pag nagkakasala tayo, magpapatuloy ka pa ba? Will you try again? Kasi po the moment na magbigay po tayo ng option na hindi na, then that is the very sad reality na marami pong mga Kristiyanong nararanasan ngayon, lalo na yung mga nag-backslide na. Pero one day, the Lord will restore yung mga kapatiran nating nag-backslide na hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa, and nag-go back na talaga sa mundo at sa kasalanan. One day, kung elect talaga sila ng Panginoon, there will be restoration. I-accept po nila yung forgiveness na nakahanda sa kanila. Mga kapatid, tayo po'y nakakaramdam pa rin ng simoy ng hangin. Nakikita pa po natin yung mahal natin sa buhay. Nakakausap pa po natin yung mga malalapit sa atin. Tayo po'y binibiyayaan pa ng Panginoon ng panibagong hininga, ng panibagong umaga, kasi hindi pa po tapos ang kanyang plano sa atin pong mga buhay. Ang Panginoon, hindi po siya mag-give up on us. Hindi po siya mag-give up on your failures. Kaya the Lord is asking you today, wag mo ring susukuan yung iyong buhay. If the Lord is never giving up on you, then you must never give up on yourself also. Mas higit pa ang plano ng Diyos sa buhay mo nang sa iniisip mong i-end na ang buhay mo. Go back to the Lord, profess, and declare to the Lord that you still love Him.
Mahirap mang sabihin, pwede ka mang pagdudahan ng mga tao, pero si Lord, nakikita niya po yung mga puso natin, na even after we fail, mahal naman talaga natin si Lord, pero there are times na tayo talaga ay nagkukulang at nag-give in sa mga temptations ng mundong ito. Pero hindi nawawala doon yung desire natin na talagang mahalin si Lord fully nang wala tayong mga bagay na wini-withhold kay Lord. Hindi mo man maintindihan ngayon, even yourself, hindi mo na maintindihan. Pero si Lord, He knows you very, very well, and He knows the desire of your heart na gusto mong magbago, gusto mong ayusin yung iyong past, gusto mong itama yung mga nagawa mo. You must need lang na ilapit, isurrender ito sa Panginoon dahil open arms siyang tatanggapin ka at ire-restore ka. Kaya Panginoon, thank you for this message of yours na ni-reveal niyo po sa aming lahat. Hindi po mahirap magsabi ng I love you sa inyo, Panginoon. Dito po namin napatunayan that love perseveres even after our failures. Love is unending after our failures. Because, sabi niyo po sa inyong salita, love will never fail. At salamat po sa pag-ibig na naririto sa mga puso namin na sa iyo po nang galing, Panginoon. May you help us, Panginoon, na bumangon mula po sa pagkakasala. Turuan niyo po ang puso namin na bumalik sa inyo. Panginoon, wag po kaming lalayo, mananatili lamang sa inyong lilim. Turuan niyo po kami by your Holy Spirit, Father God. Ayaw na pong mawala ang isa sa inyo pong mga tupa. Kung sasabihin man ng mundo, who cares if one more light goes out in the sky of million stars? Who cares kung mawawala yung isang tupa out of 100? No! The Lord truly and really cares for that one sheep. At ikaw yun, kapatid. Binalik ka ng Diyos sa kanya pong flock. Kristiyano ka na, okay na, save ka na, pero the moment man na nakakommit ka ng failure kahit Kristiyano ka na, the Lord still loves you, the Lord still cares for you. Wag po natin i-end ang ating mga buhay. Kaya po, Panginoon, sa iyo po lahat ng glory, ng pasasalamat, lahat ng honor, sa inyo lamang pong pangalan. Thank you for loving us. And here we are saying, we truly love you back, Lord Jesus Christ. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen and amen.